5. Pasinsabi po sa mga naghahapunan na impeksyon na ang ari ng isang lalaki matapos niyang magpa-opera sa Philippine General Hospital. Ang simpleng luslos na uwi sa pagkain ng bakterya sa ari ng pasyente at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Narito ang eksklusibong report. Isang simpleng operasyon ng luslos na nauwi sa lagay na pang believe it or not. Ito ang nangyari sa asawa ni Joy sa Philippine General Hospital. Kailangan naming takpan na ang masiselang bahagi sa litrato. Baka kasi mawala ang gana niyong kumain. Tinatanggal yung balat niya, yung laman niya. Nabubulok na daw yung laman niya, pati dun sa scrotum niya, tsaka sa penis niya. Wala silang magawin kundi tanggalin yung mga nabubulok na laman, pati yung balat. Nag-umpisa raw ang kalbaryo ng asawa ni Joy pagkatapos nitong operahan noong February 24. Nakita ko yung sira ng scrotum niya, maitim. Namamaga talaga siya. Ibinalik niya sa ER ang mister. 2 oras daw nilang hinintay ang doktor na nagreseta lang ng pain reliever. Normal daw ang lagay ni mister. Pero iba na ang lagay ni mister makalipas ang 2 araw. Namagano talaga siya. Malaking-malaki na para siyang kamatis na malaki. Tapos maitim. Pati yung penis niya, naging langgunisa na kulay itim. Bumalik sila sa ER ng PGH. Ang sabi ng junior resident na nag-opera, ice bag lang ang katapat ng namamagang bayag at ari ni mister. Pinabili lang ako ng ice bag. Nung pinabili ako ng ice bag, nilagay ko doon sa ari niya. Dumudugo na. Dumudugo na yung balat niya. Sa ultrasound, nakitang may kakaibang fluid sa bayag at ari ng asawa ni Joy. Matapos ang ilang oras na paghihintay, dumating ang head ng surgery department ng PGH. Dito lang sinabing kailangan uling operahan ang mister ni Joy. Pero ang operasyon na dapat alas 6 ng gabi, natuloy lang matapos ang 8 oras na paghihintay. Sobrang tagal ng hirap ng husband ko sa pag-inda ng sakit niya. Sobrang malamig siya, para siyang pangkay. Yung paa niya, ang putla-putla. Matapos ang operasyon, nakitang nagkaroon na pala ng impeksyon na tinatawag na Fournier's gangrene ang asawa ni Joy. Isa itong bakteryang kayang kumain ng laman at taba ng isang tao sa loob ng segundo. Tagal namin naghintay. Kung maaga kayo umaksyon, hindi nagkaganyan yan. Kasi daw, kung kumalat pa daw yung bakterya hanggang sa puso niya, aabot, mamamatay daw siya. Dahil sa nangyari, pinangakuan daw sila ng PGH na libre na ang paospital ng kanyang asawa, iimbestigahan din daw nila ang insidente. Pero si Joy, buo na ang pasya. Napapanagutin ang ospital at mga doktor na nag-opera sa asawa. Kasi nga, ano namin mga pahan. Sinubukan po naming kunin ang panig ng PGH. Nagpadala po kami ng request letter sa kanilang medical director na si Dr. Jose Gonzalez para sa isang interview. Ngunit tinanggihan po nila ito. Kasalukuyan na raw silang nagsasagawa ng investigasyon. Inilapit din po namin ang reklamo ni Joy sa Public Attorney's Office para malaman kung may laban ang kanilang kaso. Ayon sa PAW, kung pagbabasehan daw ang salaysay ni Joy, maaaring kasuhan ng ospital at mga doktor ng kapabayaan. Sa iba pang mga balita, panibagong sakit sa bulsa ang pasanin ng mga mananakay. Simula po bukas, ipapatupad na ang dagdag pisong singil sa pasahe ng mga bus. Bukod dyan, may nakambaring taas ng presyo sa krudo ngayong linggo. Ikwento mo, Michelle Orosa. Kinaladkad ng grupong Anak Pawis ang isang nakakadenang bola na may mukha ni Pangulong Aquino at mga logo ng 3 malaking kumpanya ng nangis sa harap ng 2 gasolinahan sa QC. Larawan daw ito ng abusong kinakaharap ngayon ng publiko, ang walang tigil na oil price hike at ang pisong dagdag pasahe sa mga bus sa Metro Manila. Simula bukas, 10 pesos na ang minimum fare sa ordinary bus, 12 pesos naman sa de-aircon. Ito ang unang fare hike ng mga bus sa loob ng 3 taon. Giit ng Anak Pawis, hindi fare hike ang solusyon sa mataas na presyo ng langis. Dapat daw makialam ang gobyerno sa presyuhan ng petrolyo. Ginagawa nilang ngayon pagtaas ng mga pamasahe na parang diversionary tactics lang yan ang ginagawa ng gobyerno. Para mapahupa yung sentimento, yung partisipasyon, lalo na sa mga tsuper natin.
Pero iginiit ng LTFRB maaaring bawiin ang fare hike kung mapapatunayan sa pagdinig na hindi naman ito kailangan. 4 pesos na dagdag singil ang aktwal na hinihingi ng mga bus operator. What we issued is a provisional increase, which means we can always withdraw that if necessary or maybe even add to it. Hinihintay rin ng LTFRB ang magiging epekto ng hanggang 3 pisong diskwentong ibibigay ng Department of Energy sa mga tsuper ng bus, jeep at tricycle. Minamadali na raw ito ng ahensya, lalo't may nakaamba na naman na hanggang 70 centavos na pagtaas sa presyo ng langis ngayong linggo. Hanggat hindi natatapos yung sigalot sa gitnang silangan, nakikita ho namin na medyo pataas ho ng kaunti. No? Sana po, sabay-sabay tayong magdasal kasi gusto ho namin bumaba din naman siya. No? Michelle Orosa, News 5. Marangkada na ang 5 araw na kilos protesta ng mga empleyado ng Philippine Airlines para kondenahin ang desisyon ng Malacanang na sibakin ang 2,600 kabaro nila. May bitbit na mga banner at streamer sa Mendiola ang may 300 PAL employees. Nitong Biyernes, inaprubahan ng palasyo ang desisyon ng DOLE na sisantihin ang 2,600 PAL employees dahil sa pagtitipid ng kumpanya. Aaraw-arawin daw ng PALEA ang pagrarally hanggang April 2 kung kailan nakaschedule ang malawakang tigil trabaho. Siniguro naman ng PAL management na tuloy pa rin ang operasyon nila kahit na matuloy ang welga. Samantala, nilabas na ng Northern Police District ang artist sketch ng 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa mamahayag na si Marlene Sumera. Ang gunman daw ay Kuyumanggi, may taas na 5'2 hanggang 5'3 at tinatayang nasa 20 hanggang 21 anyos. Ang isa sa lookout naman, maputi, may taas din na 5'2 hanggang 5'3 at balingkinita na pangangatawan. At ang huling na ilarawang sospek, bukod sa parehong taas at edad, may kalakihan naman daw ang katawan. Ayon naman sa mga otoridad, wala pa raw silang nakikitang record na tutukoy sa pagkakilanlan ng 3. Pero hinala nila mga bihasang hired killers daw ang pumatay kay Sumera. Kahapon, inilibing na ang labi ni Sumera sa Manila Memorial Park. Bawal na nga pala wangwang ngayon, pero bumbero po ako nung gagawin ko. Ang sunog ay uso pag buwan ng Marso. Aking kikwento, survivor na aso. At total si Cristo, aking kasing gwapo. May talented pang aso na pang ako mismo. Siya isang asong muntik na malitsyon. Subalit problema ay injured po ngayon. Sa init ng apoy minalas manoon ay sinwerte naman sa halik at atensyon. She's a dog. Ito ang Rottweiler, 3 years ng bisyo, mamulot sa daan ng mga boteng basyo. I-recycle daw daig pa ang tao. Sa mga tamad dyan, sana'y naging aso na lang kayo. Trivia time na tayo. Pinagpala talaga mga aso sa aking video. Pero ito muna ang trivia ko. Alam nyo ba na nakadepende pala sa hugis ng mukha ng aso ang tagal ng kanilang buhay. Kapag may pahaba o may sharp, pointed face ang inyong alaga, mas mahaba raw ang buhay nila. Halimbawa niya ng mga Scotch Collie, Akita, Belgian Shepherd. At kapag flat naman, ang pes ng inyong dog, katulad ng mga bulldogs, naku, asahan nyo na maaga silang kukunin ni Lord. Bulldog, ang pangit mo na nga, kukunin ka pa ni Lord. Wow! Alam nyo ba na mayroong mga aso na sa mantika ay mahilig lumubog? Alam nyo ba kung ano itong dog? Eddie, hot dog. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay naman ng lokasyon, leksyon, informasyon dito lang sa Aksyon! Woo! Susunod sa aksyon, Senador Ping Lacson humarap na sa media. Abangan live na interview ng News 5. Misis ng Pinoy na bibitahin sa China, minadong sangkot sa sindikato ng droga ang kanyang asawa. Trust ratings ni Pinoy bumangketa. Ang sinisi ang second hand niyang Porsche. Ano ginagawa niya sa park? At programang Willing Willy sasagutin ng mga bagong tirada laban sa kanila. Ang pagiging ina at pagiging aktres, hindi nagkakalayo. Johan, kain na. Merong drama,